Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, minsan pa po, Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo, Lord God, sapagkat muli po, Panginoon, kami po'y nakarating sa dakong ito, Lord. Inayos niyo po ang aming po mga trabaho, Panginoon, ang aming po mga schedule, Panginoon, upang kami po ay makatugon sa iyong pong panawagan sa gabi ito, Panginoon, sa aming pong pagkikisa sa selebrasyon ng Friday Prayer Group, Panginoon, sa kanila pong ika-12 taon na kanila pong katagumpayan ng iyong banal na gawain, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na kumilos ka po sa apat na sulok ng dakong ito. Kung halos ka po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Lord God. I pray, Lord God, that you seal this place, Lord God, in the precious blood of our Lord Jesus. And I pray, Lord, that you seal each and every one of us, Lord God, with your precious blood. Lord, nang sa ganun po, Panginoon, lahat ng mga mensahe na nais niyo po, na iparating po sa amin sa gabi nito, Panginoon, ito po ay tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at ito po ay aming pong maisa sa buhay. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang iyong mapaglingkod, sapagkat tunay o Diyos, nakapagwala ka, we are nothing. Sa iyo lamang ako pag-upang-asa sa ano pa po, nais po ninyo na aking pong sabihin, Lord, your will be done. Lord, pagpalain niyo po ang iyong banal na salita na ating pong ihatid, Panginoon. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po ang iyong amang lingkod, mightily, boldly, and effectively, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, lahat ng mga taong ito, Panginoon, ay tatanggap po sila ng biyaya at pagpapala na hindi pa po nila naranasan sa kanilang po mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang, O Lord, sa inyo pong pagsamang ito, inatid po namin ang 100% na katagumpayan ng iyong banal na gawain. Kaya naman, Ama, sa iyo po, ibinabalik na po namin ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na nabubuhay at nagkahari magpakailanman at magpasawalang hanggan with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa bakbak na yan, ay answer prayer na yan. Amen. At dahil sa kabutihan ng Diyos, ay dapat lamang na ating pong pagdinilayan ang kanyang love letter. Mabuting balita ay po sa Sunday Gospel. Kanina po binasa po ng ating mahal na pari, no? Sa kanala sa Tamisa. Ayon po sa sulat ni San Marcos or St. Mark, chapter 4. Verses 35 to 41. Mark or Marcos, chapter 4, verse 35 to 41. Nakita niyo na po? Pagpapahayag ng Ebanghelyo mula sa sulat ni San Marcos. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito ay halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng barko, ng bangka. Nakahilig sa isang unan, hinising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sa mga alagad, bakit kayo natatakot?
hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Hangin at lawa ay sumusunod sa Kanya. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Kristo. Amen! Amen! Tayo ay tagumpay na! Amen! Because God is with us! Amen! In Jesus' name! Pagkalapit na sa taong anibersaryo! Amen! Parang sinadya ng tadhana na kung kasabay-sabay ko ang celebration nito. Ika-12 taon na anibersaryo ng Friday. Tapos, 12 din ang disciple. At ngayong araw na ito ay ika-12 ordinaryong oras time, ordinary time sa ating pong pagbasa. Amen? Amen. Maganda ang kanyang pong meaning. Parang walang labis, walang kulang. Kaya nga ako nagpasulat sa inyo ng special prayer request na 12 katao na pangalan ng tao na nais ko ninyo na maglingkod sa Diyos. Amen! Amen. At wala kong imposible sa ating Panginoon. Amen. Amen? Dahil ngayong gabi ang ating pong pag-usapan ay binigyan ko po ng title ang ating pong binasa na The Victorious Journey or Victorious Journeying with Jesus. The Victorious Journeying with Jesus. Ang matagumpay na paglalakbay kasama si Jesus. Amen po. Ano po yung tagumpay na yon? Nakasama natin si Jesus. Ano yung tagumpay na yon? Masasabi natin na tagumpay na tayo kasama natin si Jesus. Parang di ba alam? Ang tagumpay na sinasabi dito, kapag tayo ay makarating na kasama si Jesus hanggang sa kanyang kaharian. Amen. Handa na ba kayo? Amen! Na. Ang sagot dyan, Lord, your will be done. Yun ang pinakarurok ng ating kong pananampalataya. Hindi ba? Kapag wala ka ng choice, sabihin mo naman kay Lord, Lord, your will be done. Di ba? Yun din po ang sinabi ng ating Panginoong Isus. Nung siya po'y naghihirap doon sa Getsemani, Garden of Getsemani, na parang ayaw niya. Paari bang, Ama, ilayo mo sa akin ang pulpong ito? Pero sabi niya, but not my will, but your will be done. Amen. Amen. Ganun po ang masasabi natin, tagumpay. Amen. Sabi po sa John chapter 12 verse 26, sabi ng ating Panginoong Isus, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at saan man ako naroon, pumaparoon din siya. Parangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Diba? Ito na daw. Kung saan daw ating Panginoong Isus, kapag doon din ang kanyang mga lingkod. Diba? Lahat ba kayo dito? Nandito kayo? Amen! Lahat ng mga cell group, mga ninyo, sa mga prayer group ninyo, nandito ba sila? Amen! Kung malakpak ka mga yan, mga perfect. Amen. At dito po sa ating binasa, ay nakita naman po natin na ang Panginoong Isus ay talagang kasama po niya ang kanyang mga alagad. Amen. Sabi ko sana magpa-drawing sana ako ng bangka. Pero sabi ko, parang napakaano naman. Sabi ko, wag na yung bangka. Kasi sa istorya po ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, hindi na po lahat sa bangka. Lahat ng oras kung saan ang ating Panginoong Isus, kasakasama niya ang kanyang mga alagad. Amen. Parang tayo lang rin. Amen. Parang tayo lang rin. Na tayo, nung ang ating Panginoong Isus
bago po siya umakyat sa langit, ay sinabi po niya sa kanyang mga alagad. Sinabi po niya sa Matthew chapter 28, verse 20, sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. At sino po yun? The early Christians, the church fathers. Amen. At yun po ang simbahan. Sabi ng Panginoon, sasamahan niya ang kanyang simbahan. Amen. Alam ba ninyo yung tatlong uri ng simbahan? Three types of churches. Sino po nakakalam? Ano yon? Militant? Ano pa yon? Penitent? And? Triumphant. Tatlo po yan. Hindi pwedeng pag-iwalayin yung tatlong yan. Amen? Kapag tayo ay magiging ganap na, kapag tayo ay ganap na, we are already in the triumphant church, which is in heaven. Isa niyo na ba kayo pumunta sa heaven? Po yung ating kagustuhan. Gusto natin na pumunta sa langit. Gusto ko natin makarating sa langit. Amen. Pero ang tanong ko, nauna, gusto ba ninyo? Amen. Sabi ko, ang sagot ko lang dyan, Lord, your will be done. Sa ayaw at sa gusto mo, kung gusto ka na kunin ng Diyos, kukunin ka na talaga niya. Nakarinig po ako sa akin dito, sponsor na aking business. So nila, 11 years old lang po. Mula po sinugod siya sa ospital, medyo late na po siya dating ng ospital. Pero, ito na namin po namin na magpupayan ng operasyon kasi pumutok na po ang kanyang buong appendicitis po. Pumutok na po. Napagtupayan po niya ang operasyon, ngunit nung siya po ay nasa nakagagawin sa ward pa. At siya po ay nagkasakit ng pneumonia. Hirap na hirap po siya kumiga. At puspusan din po ang aming panalangin, mag-asawa. Rosary pa kami. Intensyon pa namin. Pero at the end, inuwag talaga ni Lord. Kita po natin, kapag mo ba na ng Diyos na kukunin talaga niya. Amen. Kapag tapos na ang misyon mo, kukunin ka na niya talaga. Kaya huwag mong pangunahan, huwag kang magbitik. Kasi pag tapos na ang misyon mo, mission accomplished. Amen? Pero ang katotohanan, we are still in the militant church. Ano ibig sabihin ng militant church? Militant church, we are in the valley of tears. Dito po tayo nakipaglaban dito sa mundong ito. Amen? Sabi po sa prayer na heroic way, di ba? Sabi po doon, meron po siya doon, may part po siya doon na in the valley of tears. Ibig sabihin, palagi tayo ay makakaranas ng paglusa, pasakit. Amen? Dito sa lupa, makakaranas po talaga tayo. Ano naman po yung penitent church? Yung penitent church, yun po yung sa purgatory. Yun po yung church of suffering. Church of purification. Amen? Kaya kasama natin ang Diyos, it's either na tayo pupunta ng purgatorio or diretso tayo sa langit. Ano ba gusto ninyo? Sa langit o sa purgatorio? Sa langit! Kung sa langit na gusto natin, dapat wala tayong kasalanan. Ambisyoso tayo. Ano gusto natin talaga? Diretso agad sa langit. Pero kapag mag-marites, sobra-sobra. Pag magtampo, sobra-sobra. Lintik lang ang walang gante. Langit, ha? Alam niyo ba kung ang pumunta sa langit ay wala po siyang bahid kasalanan, wala po siyang dungis. And then, kaya kapag ikaw may dungis, may mga binyasin ka pa. Ha? Kahit total sin mo, pag pinatawad ka, mayroon pa rin consequence na ikaw pa rin ay dadaan doon sa purgatorio. Lahat na mabinyasin mo, lilinisin ka doon. Kaya parang matatanggal yung mga
dumi mo sa katawan. Amen ba? Amen. O sige, magsimula na po tayo. Hindi pa pala nagsimula. So, ano ba ang sikreto sa matagumpay na paglalakbay kasama si Jesus? So, hindi lang po yun. Dapat may gagawin po tayo. May sikreto. Bakit sikreto? Kasi marami po ang hindi po nakakaalam dito. Kaya, the secret to a victorious journey is, so may dalawang puntos po na the secret to a victorious journey or journeying with Jesus. Ang sikreto sa matagumpay na paglalakbay kasama sa Jesus. Number 1, obeying or following His words or will. Amen? Or commandments. Magkasama po yun. Kaya nga po, nung ang mga disipulo ay sila po ay kasakasama ng ating Panginoon, po doon sa John chapter 6, verse 66 to 68. Sabi ko dito, mula noon marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano daw? Sa salita ni Jesus. Ang salita ni Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen! Handa na ba kayo sumunod sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos? Amen? At dito po sa ating Ebanghelyo, nakikita naman po natin, ang sinabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Di ba? Inutusan po niya ang kanyang mga alagad. Tumawid po tayo. Oh? Ang dagat, sabi ni Father kanina, maraming malalaking monster. Kaya nakakatakot pag tumawid ka sa dagat. Amen? Pag kinakalaw daw ng demonyo, yun ay biglang mag-aalon. Amen? At inabutan niya po sila ng bagyo. Di ba? Inabutan po sila ng bagyo. Pero andun, isang salita lang ng ating Panginoon, tumigil agad ang hangin, tumahimik ang alon. Amen. Amen? Sabi sa 1 John chapter 2, verse 5, sabi ni San Juan, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito malaman natin na tayo'y talagang nasa Diyos. Ano daw? Kapag tayo'y nasa Diyos, ano daw? Tayo ay umiibig ng wagas sa Diyos. Umiibig ba kayo ng wagas sa Diyos? Amen! Ano ba ang the greatest commandment ng ating Panginoon? Love the Lord your God with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. Amen? Kaya makikita po natin ang commandment ng ating Panginoon sa 10 utos. Ha? Sa 10 commandment ng ating Panginoon. Sino po nakaka-memorize ng 10 commandment? Parang nakakalimutan ng brother. Siguro simulan ko po sa, dito po tayo magsisimula sa number 10. Ha? Pababa sa number 1. Payag ba kayo? Pag hindi kayo papayag, simula tayo sa number 1. Napayag ba kayo? Simula tayo sa number 10. Negative naman. Kaya magsimula po tayo sa number 10. Number 10, sabi po dito, you shall not covet your neighbor's goods. At isasama ko rin yung number 9. Sabi po dito, you shall not covet your neighbor's wife. Ano yung covet? Huwag mong pagnanasaan. Huwag mong kaingitan. Ha? Ano man ang meron ang iyong kapwa, lalo na kanyang asawa. Huwag mong pag-ingitan. Ang ganda ng asawa niya, pinagnanasaan ko yan. Pag makapikit lang yan, kukunin ko yan. Inggit! Sabihin mo sa tabi mo, may inggitin ka ba? Giting ka ba?
last 2 weeks, na-discuss po natin ito na isa po ito sa sins against the Holy Spirit. Di ba po? Yung bagang ito ay ninanansaan mo, naiinggit ka sa mga bagay, sa mga pagpapala na binibigay ng Diyos sa iyong kapwa. Isa po yan sa sins against the Holy Spirit. Amen? Yung inggit. Yung may bago lang iPhone yung kapitbahay mo, bibili ka rin ng bagong iPhone din. Ultra pa. Kumbaga, ayaw niya na siya ay mahuli. Nainggit. At kasamang palad. Talagang nanakawin talaga yun. Pinagnanasaan eh. Diba po? Inaasam-asam. At ano po yung number 8? You shall not bear false witness against your neighbor. Huwag kang, kumbaga, kapag nasa korte, ikaw po ay tatayong witness kamalian. Kahit magsisinungaling ka. Di ba? Kahit sa binayaran ka ng 1 million, ma-testify na ako. 1 million na ito. Mayaman na ako. Di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Ang lahat ng mga kayamanan dito sa lupa ay mayroong angay na kakain niyan. Lahat ng iyong mga area dito, lahat ng inyong pong pinanghawakan dito sa lupa, hindi yan pang matagalan. Sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Amen. 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 And number 7, you shall not steal. Shall not steal. Ano yung steal? Huwag kang magnakaw. Eh brother, sobra-sobra naman kasi ang ano doon sa bahay ng amo ko, kaya kinuha ko man. Sayang naman, nabubulog lang yung kamatis. Sibuyas lang naman brother eh. Eh ano tawag doon? Di ka nagpaalam. Ano tawag doon? Pagnanakaw pa rin. Diba? Nanakaw pa rin yun. Diba? Nanakaw pa rin. Diba? Ay brother, hindi naman ako nagnakaw ng kambing, mauna naman yung lubid. Tama naman, lubid naman talaga yung hawak niya. Pero ang kasunod, kambing. Ninakaw niya daw lubid. Wais talaga. Maliit o malaki, nakaw pa rin yun. Pag maliit, binyasin. Pag malaki-laki, ang buhat sa inyo. And number 6, ano po yan? You shall not commit adultery. Narinig natin po yun, narinig yun sa Teresita dati, yung ika-6 na utos. Anong meron to sa ika-6 na utos? Panganganya, pangingirito, asawa ng iba, inaasawa mo rin. Diba? Hindi po makatarungan yun sa Panginoon. Ano ang commandment ng ating Panginoon? Love one another. Hindi sinabi ng Panginoon, love another one. Kamusapan mo yun. Isa lang mamahalin mo asawa mo. Huwag mo nang mahalin yung asawa ng iba. Kasi may nagmamahal dyan. Sa hirap at ginawa. Walang hiwalayan. Walang ayawan. Amen? Sana po tayo? Number 5. You shall not kill. Huwag papatay. Sino po nakapatay na? Taas ang kamay. Buhay. Buhay. Sister Ila ang unang nakapatay. Sister Ila ang pumatay. Amen? Kapag tayo tinanong kung nakapatay na po tayo, siyempre, hindi pa naman talaga tayo nakapatay literally. Amen pa? Pero sinabi ng Panginoon sa Bible na ang nabubuot sa kanyang kapatid ay isang mamatay tao. Amen? Ay lahat tayo ay, ibig sabihin, lahat tayo ay mga
naging mamamatay tao. Sino ba dito hindi nakaranas na napuot sa kanyang kapwa? Taas na kamay. Yung napupuot sa kanyang kapwa. Sino ba dito hindi nakaranas na napupuot siya sa kanyang kapwa? Taas na kamay. Siya hindi pa nakapatay ng kanyang kapwa. Kasi sabi ng Panginoon, ang napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Amen. And number 4. Honor your father and your mother. Ito po ang marami po akong nakikita ng mga OFW na umuwi sa Pilipinas, pinadala ang kanilang mga kinikita sa kanyang pamilya, sa kanyang anak. Pag-uwi po niya doon, ay inatsakwera na po siya. Natulog na po siya doon sa lansangan. Homeless. Oh, please lead it to you. Mahal na mahal mo, pinadala mo lahat. Pag-uwi mo, wala na. Kaya be wise, mga nanay. Ipon-ipon din kahit minsan paunti-unti. Ang pinagpadala mo sa Pilipinas, 3 linggo pa lang, ubos na. Pag umuwi ka doon, Corbot, sino ang gagastos? Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang hanap ko. Ikaw pa rin lahat. Ikaw ang sasagot ng lahat. Amen? Ako na lang lagi. Kahit natutulog ka para may kanaon, yung pambayad sa kuryente. Wala tayong bigkas. Diba? Ikaw lahat. Nanay, pupunta kami ng kaibigan ko doon sa mall. Nakakaya naman. Abroad yung nanay ko. Hindi ako makakasama. Diba? Iyo lahat. Tubig, kuryente, pagkain, iyo lahat. Kaya yung mga nanay, be wise. Amen. Ano yun? Sana tayo. Number 3. Remember to keep holy the Lord's Day. Ano yung Lord's Day? Sabat. Sabat. Ito po sinasabi ng ibang sekta ng mga Seventh-day Adventist na dapat tayo isasamba sa Sabado. Ang Sabat daw. Pero ang Sabat, ibig sabihin ay araw ng pamamahinga. Amen? Hindi yung araw ng Sabado. Kasi kung tutusin po natin sa Bible, sila po ay nagsamba sa araw ng linggo. Nabuhay ang ating Panginoon at sila po ay nagpakita ang ating Panginoon sa araw ng linggo. Amen? Doon po nagkatipon ang mga alagad. Kaya, hindi lang po tayo kundi Lord's Day or atin po yun ay Sunday. Yun po yung day of obligation natin, yung Sunday. Amen? Kapag hindi po tayo nakapagsimba ng Sunday, automatic mayroon po tayong venial sin. Kapag hindi po pa alam. Pero ngayon, sasabihin ko na sa inyo, para malaman po ninyo, na kapag hindi po kayo nagsimba ng Sunday, kayo po ay nagkakasala. At ngayon, alam na ninyo, kapag ginawa pa ninyo, na wala naman kayong valid reason, kayo ay nagkasala ng mortal sin. Mortal po. Kapag hindi po tayo nakasimba ng Sunday Mass. Amen? Sabi naman yung iba, paano naman brother? Bernis yung day-off ko. Nagsimba ako Bernis. Bumalik ako ng Sabado. Hindi ako nakasimba ng Sunday. Ipatay ako nito. No, bro. Bakit? Kaya nga po tayo ay, ang ating pong misa ngayon ay anticipated Mass. Ibig sabihin, ang ating pong sinisimbahan ngayon ay Sunday Gospel. Kahit Bernis pa lang, Sunday Gospel na po ang inuhumili ng ating mga pari para sa ating lahat dito ng mga OFW na tayo ay hindi po tayo available sa Sunday. Amen? Kaya kapag nagsimba po kayo ng Sunday Gospel, okay pa sa all right yun. Amen? Pero, sa misa, sa communion, lalo na sa communion, nakakalungkot. Bakit po? Kapag sa oras ng communion,
punong-puno. Lahat alos ay nagpo-communion. No? Pero, parang dalawa-tatlo lang makikita mo pupunta sa kumpisalan. Diba? Paano pala kung may mortal sin ka? Receive ka ng receive ng body of Christ. Ano mangyari sa iyo? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kapag ikaw hindi karapat-dapat na tumanggap sa katawan at tubuh ni Kristo, ikaw ay nakakasala sa katawan ni Kristo. Amen. Okay lang po kung binyalsin. Kasi pag sinabi ng pari na pagsisiya natin ng mga ating makasalanan at sinabi natin, I confess to the Almighty God. Di ba? Mapapatawad na po yung ating mga binyalsin doon. Pero yung mortal sin ay hindi po mapapatawad. Amen? At ano po mangyari? Kapag tayo ay nag-receive ng body of Christ, na tayo ay hindi karapat-dapat, na tayo ay may mortal sin, naging duble po ang ating mortal sin. Ang tawag po doon ay sacrilege. Sacrilegious. Yeah? Binabaliwala mo ang mga banal na bagay. Lalo na yan, mag-receive ka ng body of Christ of Jesus. Tapos ikaw ay hindi ka karapat-dapat. Diba? Doble ang naging kasalanan mo. Kaya pag sa sunod na linggo, pag alam mo na ikaw ay naka-receive ng body of Christ at ikaw ay may mortal sin, sabihin mo yun sa pare. Ako, Father, mayroon po akong mortal sin. Nagtanggap po ako last week ng communion. Para mabigyan ka ng pare ng absolution. Sabihin sa ng pare, I absolve you. In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Narinig po na pinapatawad kayo. Bakit po? Ano po tawag sa mga pare? Mga pare ay tinatawag po sila na sacerdos, giver of a secret things. Amen? At sila po ay in persona Christi, in persons of Christ. Sila po ang representative ng ating Panginoong Isus. Amen? Kaya napakaswerte po natin mga Katoliko. Palakpakan po natin ang ating mga kaparian. And number, tama po ba? You shall not take the name of the Lord in vain. Ano yung in vain? Walang kabuluhan. Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. No? Pag nakapanood ka ng mga Netflix, yung mga pelikula, maririnig mo doon yung mga kampastangan sa pangalan ng Panginoon. Ginagawa na lang ekspresyon ang pangalan ng Diyos. Jesus Christ! Ibang kalakastangan na po yun. God David. Ganun. Di ba? Kalakastangan na po yun. Diba? Hindi natin pwedeng gamitin na lang basta-basta ang pangalan ng Diyos. Diba? Sa walang kabuluhang bagay. Amen? Hindi ako galit. Ipapaliwanag yun. Sama na hindi. And number 1, ito yung pinakamaganda. Sabi po dito, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your spirit. Ang sabi po sa 10 Commandment ay, I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. Kasi if you love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, wala ka na dapat ibang sasambahin pa. Amen? Sapagkat ang Diyos natin ay manibukuin. Ayaw niya. Ayaw na may karibal siya. Sabihin mo sa katabi mo, may karibal ba ang Diyos sa buhay mo? May katabi ba ang Diyos sa buhay mo? Anong sagot niya? Amen. Sabihin mo, are you sure? Are you sure? Nantok na. Gutom lang. Natin, kung wala nga po karibal ang Diyos sa buhay natin. Ha? Sabi po sa CCC 21:38. Sabi po doon sa CCC 21:38,
superstition is a total departure to a worship given to the one true God. Ano yung superstition? Kayo ba yung mga superstitious belief pa? Diba? Aray, brother. Pag may patay, bawal maligo. Kaya ang amoy nila, mas mabaho pa sa patay. Pag may patay, bawal magwalis. Diba? Ang dami-dami pumunta na bisita sa inyo, tapos ang bahay ninyo, marang bahay na ng vampira. Diba? Hindi ka nagligo, hindi ka nagsusupply. Ano na kaya ang amoy mo? Diba pa? Bawal lahat. Galing ka sa simenteryo. No? Pag nakipaglibing, dapat daw walang dadalhin na mga ano-ano pa uwi, ano na yung mga pagkain, iwan daw doon. Ang tanong, kung lahat ng mga bagay na pinasok doon sa simenteryo ay bawal dadalhin pabalik, dapat kayo lahat ay hubot-hubad na. Bakit may mga damit pa kayo? Di ba po? Eh, brother, ay, damit naman po yun eh. Eh, ano yung damit? Hindi ba gamit? Di ba po? Ay, yung mga ano natin, yung mga anik-anik natin, yung mga walang kwenta-kakwentang ating mga paniniwala. Di ba? Marami pa yan, ang mga superstitious belief. Hindi ko na maisa-isa kasi nakadami. Kung isa-isahin ko dito, abot pa tayo hanggang bukas. Amen? At sinabi pa po sa CCC 21:16-17. Ano po sinabi doon? All divination shall be rejected. Ano yung divination? Yung paniniwala po natin sa mga occultism. Diba? Yung naniniwala po tayo sa mga kapangyarihan ng mga nagagabot sa atin. Diba? Mga albularyo, may mga bulong-bulong. Diba? Pagpunta ka doon sa albularyo, sabi ng albularyo, ay ikaw ay nabati ng iyong tatay. Ito, tatanggapin mo ang holy water. Huwag ka maligo 3 araw. May kasama ko. Hindi mo siya nagtututbrush. Holy water. Diba? Pag kayo ay na-infection, kayo ako na mamamatay. Lalo na nga, nag-uso yung COVID. Pag binugahan ka. Pag nahigop mo yun, sigurado, tatransfer sa'yo yun. Yung holy water ng mga albularyo. Kasi ang po tayo natin? Sa kaparian. Diba? Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kaparian. Sapagkat ang Diyos ay ang mga kaparian ay in persona Christi. Amen? So, yung mga naniniwala sa mga horoscope, ay ano kaya yung safety ko ngayon? Diba? No? Right? Yung naniniwala, eh, tingnan mo yung balat ko. Ano kaya maging surti ko? Maka-abroad kaya ako? Ako noon, nakaranas po ako noon. Kaya nirenounce ko po. Nung nalaman ko po, nirenounce ko po dito po sa harap ng Blessed Sacrament. Kaya lahat po tayo naman mga paniniwala ng mga superstitious belief, dapat i-renounce po natin sa harap ng Blessed Sacrament. At i-confess po natin yan sa mga kaparian. Amen? Sapagkat sinabi po sa Bible ay ang magsasuffer po doon ay yung mga susunod na lahi, ika-3 hanggang sa ika-4 na salinlahi. Amen? Kapag na-occultism po ating mga magulang, kaya ako, palagi ako nag-fight sa aking pamilya sa Pilipinas. Sabi ko, huwag na kayo maniniwala kay Tatay Duming. Kapag nag-ani tayo ng palay, ay magagawa siya ng ano doon. Magagawa po siya ng orasyon. Kakatay ng baboy na puti. Magpatugo. Pagpakain ng pagbagong ani. Yun na yung, meron pong gagawin niya ang bulan yung doon. Na? Siya gagawa-gawa siya doon ng kanyang
Ang patawag doon? Ritual. Ritual. Bawal po yun. Ha? Pinagpalit mo na ang Diyos doon sa preternatural power. Ano yung preternatural power? Yung above the natural but not supernatural. Which is yung mga fallen angel. Kaya huwag kayo maniniwala pag sinabihan kayo ng katabi mo, huwag kayo matuwa, sabihin niya sa'yo, sister, hulog ka talaga ng langit. Pag sinabihan ka niya, hulog ka talaga ng langit, ibig sabihin po noon, fallen angel ka. Wag po, ha? Wag po kayo matuwa doon. Sabihin mo, sister, hindi naman po ako inulog ng langit eh. Amen? Eh kung si Satanas lang po yung inulog sa langit, kasama po ang 1/3 ng mga anghel. Amen po? Amen! Sabi po John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Kapag nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anuman ang nais ninyo at ibibigay sa inyo! Amen! And number 2, and finally, yes, finally, number 2. Ano po yung number 2? Unwavering faith. Unwavering faith. Hindi matitinag or matatag na pananampalataya sa Diyos. Amen? Unwavering faith in Him. Unwavering faith in Jesus. Amen? Dito po sa ating pong Ebanghelyo, itong mga alagad, nangangamuti na po sila kasi malulunod na po sila. Hindi na po nila alam ang kanilang gagawin. Sabi nila sa Panginoong Hesus, Panginoon, wala po ba kayong pakialam na tayo ay malulunod ka? Napansin po ninyo, ano yung ginagawa ng ating Panginoon doon sa ulihan? Natutulog. Mahindi ang kanyang tulog. Ay sabihin mo sa katabi mo, may problema ka ba? Matulog ka rin. Hindi yung wala ka ng problema, hindi ka pa matutulog. If you have faith in God, let God do His power. Have faith in Him. Hindi ka niyo pababayaan. Amen. Masarap na tulong ng ating Panginoon sa bata itong mga hindi takot ako bagal. Oh, may hangin. Oh, may alon. Lord, wala ka pang pakialam sa amin. Marunong na tayo. Sabi ng Panginoon, hanggang ngayon pa ba, wala pa rin kayong pananampalataya. Diba? Sabi mo sa katabi mo, may pananampalataya ka na ba? Gaano kalaki? Laki ng buti ng mustasa, sabi ni Father kanina, yung nakaraang linggong gospel. Talinhaga tungkol sa buto. Buto, nagsimula sa usbong, nagkakuhay, naghipit sa butil. Amen. Katulad po ni Pedro sa Matthew chapter 14 verse 28 to 31. Nung nakita po niya ating Panginoon na naglakad sa tubig, sabi niya, Panginoon, kung kayo na po yan, hayaan po ninyo ako na makalapit po sa inyo dyan sa pagpapagitan po sa paglalakad sa ibabaw ng tubig. At siya po ay nakalakad. Pero nung pansin niya, malakas pala yung hangin. Natakot. Lumubog. Lulubog, lilitaw, warat araw. Kayo ba'y lumubog na? Lulubog-lubog sa gawain. Lulubog lilitaw sa gawain. Lulubog lilitaw sa pagsisimba. Ngayon po tayo palubog-lubog. Baka matuluyan po tayo lumubog. Amen? Amen. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sabi po dito, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit ng halaga kaysa ginto at pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan
dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesu Kristo. Nakuha? Amen? Kaya may tatawagin pa ako dito ng patotoo na sa kanya pong pananampalataya na hindi natitinag, sa kanyang matatag na pananampalataya. At bibigyan ko po siya ng 3 minutes or maximum is 5 minutes. Sister Emma Palseso, nandiyan po ba siya? Andiyan, Sister Emma. Tampakan po natin ang Diyos. 3 minutes na lang po, Sister Emma, kasi wala na po tayo. Unwavering faith po ang sinabi ni Brother Julie. Kagaya nga po ng pinatotoo mo ni Brother Sunny. Nangyari po yun, 10:30 ng May 20 ng umaga. Nasa amo ko po ako. Tumawag po yung amo niya. Ang sabi niya ay nasa emergency ward si Sunny nahulog. Hindi na po ako nakapagsalita. Ang sabi ko, okay, thank you. Ang ginawa ko po, nagdasal po ako. Wala po yung amo ko, nasa ospital, nasa doktor niya. Hindi po ako makaalis ng bahay kasi po, wala siya dadatnan, walang mag-aasikaso sa kanyang pagdating niya. Yung 10:30 po, alam niyo po ang ginawa ko, nanalangin po ako, tumawag po ako kay Father Carlos. Father, pakipray over po. Si Sunny po, hindi ko po alam kung ano nangyayari, nasa ospital po. And then, tinawagan ko po si Sister Tere para makapunta sa ospital. Alam niyo po, papuri sa Diyos. Nung dumating yung amo ko ng 1:00 ng tanghali, ang sabi ko, Lila, Sunny is in the hospital in Feldam. Ang sabi ko ng amo ko, so? Okay po. Hindi po ako mimik, pero ang pananalangin ko talaga, ang hindi po ako natinag. Alam ko po yung pananampalataya ko sa Diyos. Humingi po ako ng panalangin sa ating mga kapatiran. At sama-sama nga pong panalangin ay totoo pong napakabisa. Unwavering faith, totoo po yung Brother Julie. Hindi po ako natakot ng oras na yun. Nung nakita ko po, nakarating po ako ng ospital 5:30 ng hapon. From 10:30 to 5:30, nang dumating po ako, sino pong nadatnang ko sa emergency ward? Si Father Carlos po at Sister Tere. Doon po akong magulugul ng iyak kay Father Carlos. Pagkatapos po noon, nakita ko po si Brother Sunny. Sa totoo lang po, akala ko po mamatay na. Kasi po, talagang putlang-putla siya. Wala, mayroon siyang brace sa leeg. Pero ganun pa naman po, hindi ko po pinakita sa kanya na ako ay nalulungkot, na ako'y naiyak. Pinakita ko po yung katatagan ng pananampalataya namin. Na kaming dalawang mag-asawa ay nananampalataya sa ating Diyos na buhay, na si Yahweh El Shaddai. Kahit anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, basta kasama natin ang Diyos, hindi po tayo matitinag. Ito po, 3 minutes na po, Brother Julie. Salamat sa Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Nandiyan si Brother Sunny. Malakas na malakas. Yung sinabi. Nagkaroon po ng clang ng dugo. Dito namumuo sa kanyang ulo. Nagsusuka ng dugo. Nung may tumawag po sa akin, delikado ang lagay ni Brother Sunny. Parang nanahimik na po ako. Sabi ko, hindi ko pa itulutan. Hindi ako magsasagot. Kasi pag sumagot ka, nakikinig ang demonyo. Pag sinabi mo, oo nga, nakikisa ka na, sasagutin ng demonyo yun. Amen. Kaya nanahimik po ako. Sabi ko, I pray, I rebuke. Hindi pa ako sumagot sa kausap ko po, na gano'n po kanina sinabi. Kasi pag nag-iisa po ako doon sa sinabi niya, parang sasagutin po ng demonyo talaga yun. Ano po sasabihin natin? Very powerful ang ating pong dila. Amen. At sa akin din po, sa aming magkapatid din po, pero po kaming bunsong kapatid na nabuntis, na siya po ay pasawag na nating PWD kasi nalagaan ko po yun ng maraming pagkataon na siya po ay may NGP, siya po ay nagkaroon ng relasyon at nabuntis, at siya po ay sinugod sa ospital, at siya po ay nag-50-50. Ang kanyang operasyon ay infection. Napuno po, kumalat na po ang nana sa kanya pong buong katawan. Amen? Kahit pinagtawag po ang aming pamilya ng mga doktor kasi sinabi po nila kung ano, ooperahan ba o hayaan na lang.
Sabi ng panganay namin, give up na siya. Huwag na, sayang ang pera. Kasi sabi ng doktor, walang kasiguraduhan. Kahit ito ay ating ooperahan. Pero salamat na lang, may ka-prayer partner ako dito, ang aking sister. At sabi namin, hayaan ninyo ang doktor gagawin ang kanilang trabaho. At hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Kapag hindi pa will ni Lord, hindi pa kagustuhan ni Lord, hindi pa yan mamamatay. Amen. Amen. Sapagkat sa panahon iyon, ay nasa mortal sin po ang aking kapatid. Sapagkat siya po ay may illicit relationship. Hindi po siya nakasal na kanyang boyfriend. At siya po nanganak na kanila pong anak. Diba? Lumalangoy po siya sa putikan na. Kaya tinigil po ng doktor ang operasyon kasi hindi daw kakayanin ng kapatid namin. Sa pangalawa, tinawag ulit ang aming mga kapatid. Na kung ano ba, itutuloy ba ang operasyon? Sabi namin ng kapatid ko, tuloy pa rin ang operasyon kahit delikado. Ang panalangin ko lang palagi, Lord, alam ko po na ayaw niyo po namin makapahamak na isa man sa nilikha mo. Makasalanan po ang kapatid ko. Sabi ko, sana naman, huwag ngayon. At ngayon, malakas ang aming kapatid. Ganun po, at hindi ang ating Panginoon. Kapag wala po tayong pag-alinlangan sa pananampalataya po sa Kanya. Amen po. Kumikilos po talaga siya sa ating buhay. Amen. At sabi nga po sa Matthew 24 verse 12 to 13, ang kasama ay dalaga na kaya't manalanig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang nanatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Huwag lang po tayong huminto sa paglilingkod sa ating Panginoon. At naabot po natin ito, ang kasama natin ang Diyos sa katapusan ng panahon. Amen? Kaya tayong lahat ay dapat, we will serve the Lord. Amen? Kaya namin po natin ang presensya ng Diyos sa mga oras na ito, mga kapatid. Kaya nga po, pinasulat ko po ngayon ng tunod na pangalan ng mga tao na nais po ninyo na maglingkod sa Diyos. Sapagkat kumikilos po ang Diyos sa lahat ng mga nanampalataya. 2 or 3 gather in my name, I am there in the midst of them. Amen? Kaya napakalaga na tayo po'y mangakay ng ating mga kapamilya na maglingkod sa Diyos. Amen? Kapag ninayin po natin ang awitin ito po dapat ang ating pong nanaisin sa ating buong buhay. Gamitin po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa mga oras na ito sa ating pagtitipon. Katulad po ng mga apostol ng ating Panginoon. Kasama po nila ang Diyos at nagsaksiyan pa nila, naranasan po nila ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng kanila pong naranasan pagsubok sa kanila pong mga buhay. Kaya tayong lahat ng mga lingkod ng Diyos sa ating pagpagtawag sa Panginoon, nariyan siya, nakahanda na sa atin ang kanyang mga pagpapala. Nakahanda ang kanyang grasya para sa atin. Kagalingan, kagalakan, at answered prayer. Amen. Handang-handa ibigay ng Panginoon ang lahat ng iyan. Sapagkat may kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Katulad po ng mga lagat. Hindi po nila mapaliwanag kung paano ginawa ng Panginoon Hesus na pinatigil po niya ang bagyo at ang alon sapagkat bumubuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Oh, hallelujah! Sabi natin ang kapangyarihan ng Diyos sa mga oras na ito. Tinataas
At sinasama din po namin sa aming pong pagkikisa sa panalangin ang kagalingan ni Giselle Latuga, Panginoon. Bagamat siya po ay kumatos, inyo pong sinabi, Lord, na ano man po ang aming hilingin na walang pag-ailangan, ito po ay inyong ipagkaloob sa amin. Amen. And Lord, sabi niyo po, 2 o 3 nakikisa sa aming panalangin ito, nariyak ka at tutugunin niyo po kami. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, kayo pong mga mensahe na pinarating niyo po sa amin sa oras na ito. Salamat po, Lord, sa matagumpay na gawain niyo po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagsama niyo po sa amin sa mga oras na ito. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig at pagmamahal po sa amin. At lahat po kami, Panginoon, inangkin na po namin. Lahat ng karamdaman namin ay magaling na po. Amen. Lord, salamat. Kasamahan po ninyo ako. Ulitin po ninyo pagkatapos ko po. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray the cleansing power of the precious blood of your Son. Come upon us right now. Purify us. And wash us clean. With the blood of Jesus. From the top of our heads. Down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones. To cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul and spirit, and may the sign of your holy cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.